Magandang umaga mga bata! Ngayon ay may bago tayong tatalakayin. Pero bago natin yung talakayin, magsitayo muna ang lahat para sa panalangin. Ang ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Purihin nawa ang ngalan ng Diyos, ngayon at magpakailanman siya nawa. Bago kayo magsiupo sa inyong upuan, tingnan niyo muna ang ilalim ng inyong upuan kung malinis ba o may dumi. Pagipulot ang mga dumi at ilagay sa tamang basurahan. Ngayon, sino ang nakaalala ng tinalakay natin kahapon? Sige, Angelo. Tama, Angelo. Tinalakay natin ang patungkol sa kultura ng ating probinsya. Ano-ano ang kultura ng ating probinsya? Sige, dali. Ang ating probinsya ay kilala sa mga ang ating probinsya or ang Kabikulan ay kilala sa mga magpupulay at pagdiriwang o selebrasyon gaya ng festival. Ngayon, magbigay ng festival na pinagdiriwang sa Kabikulan. Sige, Jose. Jose. Ang isa sa mga pagdiriwang sa Kabikulan ay ang Peña Francia Festival. Maraming salamat, Jose. Ngayon ay may aktibidad tayong gagawin. Kailangan kong 3 voluntaryo para sa ating aktibidad. Sino ang gusto? Pakitaas po ang kamay. Sige, Rhea, Angelica, at Franz. Kayong 3 ang gagawa ng ating activity ngayon. Pumunta na kayo dito sa unahan. Ngayon, ang inyong gagawin ay may ibibigay ako sa inyong mga dialogo at dito sa kahon na ito ay kukuha kayo kung ano ang tamang kasuotan ng nabunot nyo o nabunot nyo. Pakibunot po, Angelica, Franz, at Rhea. Ang nabunot ni Rhea ay siya is ni basahin ko. Ito ang gagawin ninyo. Ako, si Rhea, isinilang ako sa Zambales, kabilang ako sa mag-anak na Ita. So, sasabihin niyo ito sa unahan at magsusuot kayo ng kung ano ang nakalagay dito, kung halimbawa Ita, o pipili kayo dito, isusuot nyo na pang Ita na nakukuha po ba? Okay po. Sunod naman si Franz. Ito naman si Franz. Ako si Franz. Ipinangalat ako sa Mindoro. Mangyan ako. Franz, dito, kuha ka din ng iyong isusuot at ito ang sasabihin mo sa harapan ng iyong kaklase. Naintindihan ko ba, Franz? Mabuti naman. At ang pinakahuli ay si Angelica. Ito ang Angelica ang sasabihin mo. Ako si Angelica, igurot ako. Itinilang ako sa kalinga, igurot din ang mag-anak ko. Angelica, pakikuha na ng iyong, ay pakipili na ng iyong susuitin sa kahon. Mabuti naman at nakapili ka na, Angelica. Pumunta ka na dito sa unahan at ipresenta mo na sa iyong mga kaklase. Ito ang sasabihin. Maraming salamat sa inyong 3. Napakahusay nyo naman. Bigyan na natin sila ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5.
Handa na ba ang lahat para sa ikalawang aktibidad? Ito ang inyong gagawin. Babasahin ko muna ang panuto. Hanapin at bilugan sa word search puzzle ang mga sumusunod na mga salita. Una, Aita, Tagalog, Bicolano, Ilocano, Mangyan. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para tapusin itong aktibidad. Pagkatapos ay i-check natin ang inyong mga sagot. Naintindihan po ba mga bata? May 5 minuto na lang kayo para tapusin ang aktibidad. Tapos na po ba ang lahat? Mabuti naman. Ngayon ay i-check na natin ang inyong ginawa kung tama. Tanggalin ko muna po ito. Una, i-check natin ang i-check muna natin ang salitang i-check muna natin ang unang salita, ang mangyan. Ang mangyan ay nandito sa itaas. Sino po ang nakakuha? Ay, mahusay. Marami ang nakakuha ang tamang sagot. Pangalawa, ang Tagalog. Nandito po ito sa... Wait lang po. Nandito po ito sa gilid. Sino po ang nakakuha? Ay, mahusay. Madami din ang nakakuha ng tamang sagot. Pangatlo, nandito ang kita na sa baba. Sino pa ang nakakuha ang tamang sagot? Mahusay. Ang galing ko muna po ito. May ito pa tayo. Dalawang salita.
Ngayon, itutuloy natin ang dalawang natitirang salita. Ito ang Ilocano at Bicolano. Ang Ilocano ay nasa gitna. Sino po ang nakakuha ang tamang sagot? Ay mahusay. Parang atang mapiperfect ang word puzzle natin ngayon. Ang Bicolano naman ay nasa gitna naman. Sino po ang nakakuha ang tamang sagot? Mahusay. Maraming nakakuha ang tamang sagot. Ngayon ay pagkipasa ng inyong mga papel sa unahan. Nandito na po ba ang lahat ng papel? Magputin naman kung nandito na lahat. Ngayon, ang ating tatalakayin ay ano ang napansin ninyo sa mga salitang pinahanap ko sa inyo sa word puzzle? Sige, Jessa. Mahusay, Jessa. Ang mga salitang pinahanap ko sa inyo sa word puzzle ay mga pangkat etniko sa ibang Sige, Jessa. Mahusay. Sige, Jessa. Tama. Ang mga salitang pinahanap ko sa inyo sa word puzzle ay mga pangkat etniko ng Pilipinas. Ngayon, dadako na tayo sa ating tatalakayin. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pangkat etniko ng Pilipinas. Handa na ba makinig ang lahat? Pakiayos po ng inyong upo bago natin simulan ang talakayan. Abuti naman at nakayos na kayo ng upo. Base sa ating activity, ano sa tingin ninyo ang ating tatalakayin ngayon? Sige, Christine. Mahusay. Ngayon, ang tatalakayin natin ay tungkol sa pangkat etiko. Ang try natin ngayon ay tungkol sa pangkat etniko. Pangkat etniko. Bago tayo simula sa ating tatalakayin, ay may papanoorin muna tayong isang maikling video. Mula sa Greek na ethos na nangangahulugang mamamayan, pangkat ng tao na may iisang kultura,
bulan, wika at relihiyon. Sinasabi dito sa video na ang pangkat etniko ay nagmula sa Greek na ethos na nangugulugang mamamayan. Saan nga po nagsimula ang salitang ethos? Mahusay. Nagmula ang salitang ethos sa Greek. Ang etniko ay pangkat ng tao na may isang kultura, pinagmulan, wika at relihiyon. Ang populasyon ng Pilipinas ay binubuo ng pangkat etniko. Bawat isa sa mga pangkat etniko ay may sariling wika, kaugalian, tradisyon at paniniwala. Matatagpuan sila sa iba't ibang dako ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang malaking pangkat etniko sa Pilipinas ay kinabibilangan ng Tagalog, Cebuano, Ilocano, Ilonggo, Bicolano, Waray, Kapampangan at Pangasinense. Kasunod dito ang ilang pangkat sa Mindanao tulad ng Tausog, Maguindanaon at Maranao. Kabilang naman sa maliliit na pangkat etniko sa bansa ang mga Ifugao, Buntok, Kalinga at Kamilangi sa Cordillera, Igatan sa Batanes, Tibuli, Manobo, Pagobo at Bukid sa Mindanao, at Madaya sa Visayas. Ang maliliit na pangkat ng mga Muslim ay kinabibilangan ng mga Badyaw, Samar, Yakan, Jama Hapon, Iranon, Matig Sayo. Naintindihan po ba ang video pinanood nyo? Nagustuhan niyo po ba? Ngayon ay tatalakayin natin ang ibang pangkat etniko sa Pilipinas. Pangkat etniko. Ang pangkat etniko ay ang grupo o pangkat ng mga taong sama-samang naninirahan sa isang lugar na may sariling wika, kultura, tradisyon at paraan ng pamumuhay. Mayroon silang mga katangian na naiba sa ibang pangkat. Ngayon, aalaman natin kung ano ang wika, kultura, tradisyon at paraan ng pamumuhay ng ibang pangkat etniko sa ating bansa. Ito nga pala ang mga pangkat etniko sa Pilipinas. Ito ang Tagalog, Kapampangan, Ilocano, Cebuano, Waray, Ilonggo, Bisaya, Aita, Mangyan, at Badyaw. Ang Tagalog, sila ay malaking pangkat ng tao na naniniran sa 4 na rehiyon sa ating bansa. Ito ang NCR, Calabarzon, Milaropa, Gitnang Luzon. Ang Tagalog ay may 30% na populasyon ng bansa ay binubuo ng Tagalog batay sa census noong 2015 sa NCR. Wikang Pilipino ang kanilang pangunahing wika. Ipapakita ko sa inyong larawan ng Tagalog. Ito ang halimbawang larawan ng Tagalog. Isa pa, ang Tagalog ay ang salitang Tagalog ay nagmula sa katagang taga-ilog. Tinatawag din na
ang reliyon nilang Katagalugan. Naintindihan po ba mga bata? Lumako na tayo sa pangalawang pangkat etniko. Ang Kapampangan. Ang Kapampangan ay ang kapitong pinakamalaking kahurian sa lahi at wika ng mga Pilipino. Pinagagalingan ay ang lalawigan ng Pampanga at Tarlac. Ang Kapampangan ay nagmula sa salitang ugat na pampang na ang ibig sabihin ay tabing ilog. Ang Kapampangan din ang kanilang wika. Inirahan sa isang lugar na may sariling wika, kultura, tradisyon at paraan ng pamumuhay. Mayroon silang mga katangian na naiba sa ibang pangkat. Ang mga pangkat etniko sa ating bansa ay ang Tagalog, Kapampangan, Ilocano, Cebuano, Waray, Ilonggo, Bisaya, Aita, Mangyan, at Badyaw. Unahan natin ang Tagalog. Tagalog, sila ay malaking pangkat ng tao na nanirahan sa apat na rehiyon sa bansa. Ito ang NCR, Calabarzon, Minaropa, 13% na populasyon ng bansa ay binubuo ng Tagalog batay sa census noong 2015 sa NCR. Wikang Pilipino ang kanilang pangunahing wika. Ang Tagalog ay nagmula sa salitang ugat na taga-ilog. Tinatawag din Katagalugan ang Tagalog. Pangalawa ipapakita ko pala akong larawan ng Tagalog. Ito ang halimbawang larawan ng Tagalog. Pangalawa, pangkat etniko sa Pilipinas ay ang Kapampangan. Ang Kapampangan ang ikapitong pinakamalaking kahurian sa lahi at wika ng mga Pilipino. Pinagagalingan ay ang mga lalawigan ng Pampanga at Tarlac. Ang Kapampangan ay ang nagmula sa salitang ugat na pampang na ang ibig sabihin ay tabing ilog. Ang Kapampangan ang kanilang wika. May papakita ko sa inyo ang halimbawa ng larawan ng Kapampangan. Ito ang halimbawa ng Kapampangan. Lumako na tayo sa pangatlong pangkat etniko ng Pilipinas. Ang Ilocano. Ang Ilocano ay tumutukoy sa wika at kultura na may kaugnay sa Ilocano, ang pangatlong pinakamalaking pangkat etniko sa Pilipinas. And ang Ilocano ay kilala bilang sa pagiging masipag, pakumbaba, at may payak na pamumuhay. Naintindihan po ba mga bata?
Ito ang halimbawang larawan ng Ilocano. Ito ang halimbawang ng itsura ng Ilocano. Gawa ko na tayo sa pangilan ng pangkat, pang-apat. Ang pang-apat na pangkat ng Pilipinas ang Cebuano. Mula sa Kabisayaan na pangunahing matatagpuan sa pulo ng Cebu. Ang Cebuano ay kilala bilang isang relihiyoso. Ito ang halimbawa ng larawan ng Cebuano. Nakita po ba? Ganyan ang itsura ng mga taga Cebuano. Ang Ilonggo. Ang Ilonggo ay kilala sa mga taga Iloilo bilang mga Ilonggo. Ilonggo din ang kanilang wika na formal na kilala bilang Hiligaynon. Nagsisalita din ng Ilonggo ang mga tao sa Capiz. Ang Ilonggo ay nagmula sa terminong Ilonggo sa Pilipinas o Espanyol na ang salitang Ilonggo ay nagmula Ilonggo. Kilala ang mga taga-Iloilo bilang mga Ilonggo. Ilonggo din ang kanilang wika na formal na kilala bilang Hiligaynon. Nagsasalita din ng Ilonggo ang mga tao sa Capiz. Ang Ilonggo ay nagmula sa termino o salitang irong-irong na ibig sabihin o pagkakaulugan ay kawangis ng ilong. Naintindihan po ba mga bata? Ngayon, ipakita ko sa inyo ang halimbawa ng larawan ng Ilonggo. Ito ang halimbawa ng tsura ng mga taga-Ilonggo. Nakita po ba mga bata? Ngayon ay dumapo na tayo sa ang Bisaya ang pinakamalaking pangkat etniko sa paghahating geographical ng bansa kung ituturing bilang isang pangkat na mabilang ng halos 33.5 million. Ang Bisaya ay isang multilingual na pangkat etnikong sa Pilipinas kasi hati-hati sila. May Cebuano, may Waray, at kung ano-ano pa. Kaya tinawag silang multilingual na pangkat etniko ng ating bansa. Naintindihan po ba mga bata? Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang ito ang halimbawa ng itsura ng Bisaya. Ngayon, inuha na tayo sa pang-pitong pangkat etniko. Aita, tinatawag nga sa mga may tinubulat at kulot na buhok at katamtamang tangkad. Ang Aita ay nakatira sa mga liblib na lugar o bukirin ng ating bansa. Naintindihan ko ba mga bata?
Ngayon ay ipapakita ko ano ang itsura ng agda o aita. Ito ang itsura ng aita. Nakita po ba mga bata? Okay po. Ngayon ay dumako na tayo sa Mangyan. Mula sa Mindoro, mayayang tribo, kayo manggi ang balat, itim ang buhok at katamtamang tangkad. Ngayon ay papakita ko sa inyo ang libawan ng Mangyan. Ito ang tsura ng Mangyan. Nakita po ba? Natagpuan ang karamihan sa kanila sa silangang Kabisayan. Nagkabilang ang Samar, ang ilan ng Samar at silangang Samar. Ang Waray ay kilala bilang matitigas na managalog. Kaya kapag nagsasalita na sila ng Tagalog ay pinagtatawanan sila ng iba kasi matigas nga ang pagkakasalita nila. Ito ang halimbawa ng Waray. Ipapakita ko sa inyo ang larawan ng isang Waray. Dumako na tayo sa pinakauling pangkat etniko. Ang Bajau. Ang Bajau ay naninirahan sa karagatan. Ang terminong Bajau ay nangangahulugang mga mangingisda. Sinama ang tawag nila sa kanilang wika. Naintindihan po ba mga bata? Ito ang itsura ng isang Bajau. Papakita ko po sa inyo. Sandali lang po. Ang halimbawa ng isang Bajau. Naintindihan po ba? O may katanungan po ba? Wala naman. Ako ang magtatanong sa inyo. Ngayon, nakilala natin ang pangkat etniko ng ating bansa. Ano kaya sa palagay ninyo ang dapat nating gawin sa ating pangkat etniko? Dahil alam natin na may iba-iba itong wika, kultura, at pati na rin ang kanilang pamumuhay ay iba-iba tayo. Paano natin may pakita na pinapahalagaan natin sila? Sige nga, Mary France. Mahusay, Mary France. Tama po. May papakita natin ang ating pagmamahal sa isang pangkat etniko ay ang respetuhin natin kung ano ang kanilang ginagawa, dahil alam natin na may kanya-kanya tayong pamumuhay, dahil may iba-iba tayong uri na hindi tayo magkakapareho. Kaya kailangan nating respetuhin natin sila. Kailangan nating respeto kung ano ang kanilang kultura, at huwag nating pagtawanan kung ang kanilang salita ay matigas, malambot, kasi nga may iba-iba ang ating wika. Halimbawa sa Tagalog, ang kanilang wika ay Tagalog. Sa Bisaya, iba naman ang kanilang wika. Kaya wag po nating pagtawanan sila kung ang pagkakasalita nila ay iba sa salita natin. Naintindihan ko ba mga bata? Ngayon, naintindihan nyo na ang ating talakayan ay may hinihanda ako dito
activity. Kumuha kayo ng isang buong papel at sagutan ito. Bibigyan ko namin kayo ng 10 minuto. Basahin ko muna po ang panuto. Sa gitnang bilog, isulat ang isang pangkat ng tao o epiko sa ating lungsod o bansa. Isulat naman kung paano mo sila igagalang sa apat na bilog. Halimbawa, napili ko ay Tagalog. So, dito sa apat na bilog, paano ko sila igagalang? Halimbawa, pag-aaralan ko ang kanilang wika, mga ganyan din, mga ganyan po. Intindihan po ba mga bata ang inyong gagawin? Ngayon ay kumuha na kayo ng isang buong papel at gawin nyo na ito at bibigyan ko lang kayo ng 10 minuto para tapusin. Naintindihan po ba? Magsimula na sa inyong gagawin. May 5 minuto na lang kayo para tapusin itong ating gawain. May 3 minuto na lang kayo para tapusin ito. Ngayon ay tapos na ang oras. Pakipasa na ng inyo ginawa. Magkaroon tayo ng pangkatang gawain. Hatiin ko kayo sa 2 grupo. Ito ang inyong gagawin. Paano to? Ang klase ay hatiin sa 3 grupo. Ipapakita sa pamamagitan ng drama ang mga bagay na dapat gawin sa mga sumusunod na sitwasyon. Magbibigay ako ng sitwasyon sa bawat grupo. Ipapakita ninyo kung ano ang dapat gawin sa mga sitwasyon na ibinigay ko sa inyo. Ito ang sitwasyon sa unang grupo. Naglalakad kayo nang makita nyo ang isang batang Hapones na nalapa at may sugat sa paa. Ano ang gagawin ninyo? Papakita po ninyo yan mamaya sa inyo, dula-dulaan. Pangalawang grupo. Ito ang sitwasyon. Sa loob ng inyong klase, nahihirapan magbasa sa Pilipino ang isa lang ninyong kaklase. Dahil siya ay isang Cebuano, hindi rin siya makapagsalita ng maayos sa wikang Pilipino. Ano ang gagawin ninyo? Pakita niyo po mamaya sa ating dula-dulaan. Pangatlong grupo, maglalaro kayo ng basketball. Kailangan niyong turuan ang bago niyong kaklase na mangyan ng tamang paraan ng paglalaro ng basketball. So, ipapakita niyo din po dito kung ano ang dapat gawin sa sitwasyon na ito. 30, presentasyon, 40, kooperasyon, 20, tatlong oras ay 10, overall is 100. Handa na ba ang lahat sa ating dula-dulaan? Mabuti naman. Ngayon ay magsisimula na tayo. Unang pangkat, pumunta na kayo sa unahan at ipakita na ninyo kung ano ang dapat ninyong gawin sa sitwasyon na ibinigay ko sa inyo. Napakahusay. Unang pangkat. Ngayon naman ang pangalawang grupo. Tingnan natin
kung ano ang kanilang gagawin. Mahusay din. Ngayon, tingnan natin ang pinakauling grupo. Ay, napakahusay. Ngayon, ang unang grupo ay nakakuha ng 60 puntos. Ang pangalawang grupo naman ay 70 puntos. At ang pangatlong grupo ay 90 puntos. Kaya ang nanalo ang pangatlong grupo. Palakpakan natin silang lahat. Ngayon ay pakikopya ng inyong takdang aralin. Ito ang inyong takdang aralin. Panuto, intindihin ang mga sitwasyon sa bawat item. Isulat sa ibaba ang dapat gawin sa sumusunod na sitwasyon. Isulat ang sagot sa hindi bababa sa dalawang pangungusap. Una, oras ng recess, walang bawal ng kaklase mong Aita. Ano ang gagawin mo? Pangalawa, nahihirapan ang kaklase mong mangyan sa pagdala ng kanyang gamit dahil siya ay isang pilay. Ano ang gagawin mo? Pangalawang takdang aralin, alamin ang iba-ibang arte ng sariling probinsya. Sulat ito sa inyong kwaderno. Diyan po magtatapos ang ating talakayan. Naintindihan po ba? May katanungan po ba sa ating talakayan? Mabuti naman. Sana ay naintindihan ninyo ang ating talakayan tungkol sa pangkat etniko. Maraming salamat sa pakikinig at partisipasyon ninyo.